Alright, so magandang gabi po. Ako rin po yung nag-present kagabi ng kasaysayan ng pagliligtas, no? Ikalawang sesyon, yung base sa bagong tipan, no? So, yung i-discuss natin ngayon, no? Pag-uusapan natin yung isang napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya o ng faith natin, no? Yung kasaysayan ng simbahang Katolika, no? So bilang mga lalo na, no, bilang mga bagong Katoliko na naghahanda sa sakramento ng kumpil, confirmation natin, importante na maintindihan natin ano yung kung saan nagsimula yung ating simbahan, no? Paano ito tinaguyod ni Kristo, ni Jesus, at bakit tayo tinatawag na bahagi ng isang katawan, yung sinasabing simbahan ni Jesus, no? Ang simbahan ni Jesus Christ, no? So, bago ang lahat, siyempre, tayo ay manalangin muna, no? So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa aming mahal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at sa pagkakataong pag-aralan ang kasaysayan ng inyong simbahan. Gabayan niyo po kami na maging bukas ang aming mga puso at isipan upang mas lalong maunawaan at mahalin ang pananampalatayang aming tinatanggap. Matulungan niyo po kaming masumpungan ang liwanag ng inyong pag-ibig at ang kagalakan ng pagsunod sa inyong landas. Naway mapalapit kami ng lubusan sa inyo at masumpungan ang tunay na layunin ng aming buhay sa inyong piling. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, sige, let's start na po. So, bago bago tayo kahapon nag-umpisa, di ba sinabi natin na yung kasaysayan ng pagliligtas ay love story. Ito yung isa ito sa uh, nahagingan natin na kwento kagabi, no? At yung paano nag-umpisa ang simbahang Katolika. Tonight, no? So sa gabing ito, medyo bibigyan natin ng detalye, no? So, ang simbahang Katolika, tinatawag na simbahang tinatag ni Jesus. So tinanong kapag tinanong natin, no, ilang simbahan ba talaga o ilang simbahan ba ang tinatag ni Jesus? So ang malinaw na sagot lang diyan ay iisa, no? Iisa lang. Actually, there's no reason, wala namang dahilan para gumawa pa siya ng si Jesus ng isa pa, no? O ng pangalawa o pangatlo. Talagang iisa lang, no, ang itinaguyod niyang simbahan. Ngayon, ay isang sasabihin na napakagandang pagkakataon, no, para mas makilala natin yung ating simbahang Katolika. Hindi lamang bilang isang institution, no, kundi bilang buhay na komunidad ng pananampalataya na mismong itinaguyod ni Hesus Kristo. So mahalagang punto po 'yon, ano. Ah na kung kayo'y tatanungin, no? And I understand you mga nag-convert po tayo, no? Nag-convert kayo to to Catholic religion. Magandang at importanteng malaman at kung maibabahagi ninyo at kung may magtatanong na itong simbahan natin, ang nagtaguyod mismo ay si Jesucristo. At ikukwento natin yung kung paano nasabing si Jesus Christ mismo ang nagbuo at nagtayo nitong religion natin, no? So marami sa inyo ang naririto, no, bilang bagong miyembro, at mga tinatawag natin mga taong tumugon sa paanyaya ng Diyos na makilala siya ng mas malalim. Okay? So ang ating pag-uusapan ngayon ay ang yun nga, kasaysayan ng simbahan, kung paano ito nagsimula, kung paano ito tinatag, at sa pamamagitan ni Saint Peter, no, at kung paanong patuloy na pinangangalagaan ng Holy Spirit, no, hanggang sa ating panahon ngayon. So itong kwento na to, hindi ito natapos at tumigil nung panahon ni Jesus Christ. Hindi, hanggang ngayon ito pa rin yun. Okay? Lalo na yung role na ginagambatan ng Holy Spirit. So sa ating pagninilay, no, makikita natin na ang simbahan natin, o simbahang ito,
ay hindi basta gawa ng tao. Isa pang another mahalagang punto 'yon. Gawa nga ni Hesus Kristo no? At kaya hindi ito basta gawa ng kung sino mang tao, no? Kundi bunga ito ng tinatawag na dakilang plano ng Diyos, no? So, part ito nung diniscuss natin o tinalakay natin kahapon at nung isang gabi pa, nung part 1 no, ni Ma'am Christian, di ba? Yung part 1 at saka part 2 nung kasaysayan ng pagliligtas. So, part ito ng plano. Okay? And so, tayo doon, no, habang ating sinusuri no, yung mga yugto ng kasaysayan ng simbahan, mula sa panahon ng mga apostol, at mamaya malalaman nyo sino yung mga nangging martir, di ba? Hanggang sa pagdating ng pananampalataya na to dito sa Pilipinas, no? Nung dinala nila Magellan ito, ay sana maunawaan natin, no, na kung gaano kamahal tayo ng Diyos, na hindi niya hinayaang maputol, no, yung kanyang presensya sa atin. Sabi ko nga kagabi, tayo na yung nagkasala. Hindi naman natin to deserve, di ba? Pero ang Diyos na ang gumawa ng paraan para meron tayong paraan para magbalik loob pag tayo'y nagkasala. Di ba? Kasi nga, di ba, alam na natin kagabi, no? At isang araw, ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. No? Eh, hindi naman yun ang plano ng Diyos nung create niya ang daigdig at yung mga tao. Ang plano niya ay talaga lahat tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan sa langit. Alright? Eh, nabura yun no? Dahil sa original sin na gawa nila Adan at Eva. Ngayon, ito, part ng yun nga ikasaysayan ng salaysay ng kaligtasan, na itong pagkakataong ito na binigay sa atin para makapagbalik loob. Kahit pa ulit-ulit. Okay? So, hindi lang ito one chance, no? Hindi lang ito another chance. Hindi. No? Talagang nandiyan yan para magamit natin paulit-ulit. Okay? So, kapag tinanong natin ilan ang simbahan, di ba? Sabi ko nga kanina, isa lang, no? At ang malinaw na sagot ay yun nga, at si Jesucristo mismo ang nagtatag nito, di ba? Yung salitang eklesia, no? Eklesia sa Biblia ay nangangahulugang tinawag o pinili. So, ito yung mga taong inanyayahan ng Diyos upang maging bahagi ng kanyang pamilya. Right? So malalaman natin ano yung sabihin niya mamaya. Alright. So pag sinabing simbahan, kagaya na sabi ko kagabi, hindi lang ito tumutukoy dun sa structure mismo, yung simbahang nakatayo. No? Yung mga pinupuntahan natin pagka nagsisimba tayo. Hindi lang yon. Actually, hindi yon. No? Ang simbahan ay tinatawag na bayan ng Diyos. No? Hindi lang gusali, organisasyon, kundi ang ibig sabihin niya, yung mga taong nagkakaisa sa pananampalataya, tayo yon mismo. No? Tayo ay isang katawan ni Kristo, diba? Pinagbuklod tayo ng isang pananampalataya, isang sakripisyo sa Eucharistia, at isang pamumuno. Ano yung namumuno? Sino? Yung Santo Papa. At tandaan natin yon, napaka-importante na nare-recognize natin yung Pope, yung Santo Papa. Dahil mayroong ibang relihiyon na malalaman niyo mamaya. Kumala sa Katolika, sa Katoliko, sa Catholic religion, dahil di nila trip, no? Na sumunod at magpasa ilalim kay Pope, no? O sa Santo Papa, hindi sila naniniwala. So tayo as Catholics, dapat nare-recognize natin yan. Alam natin, no? Na ang leader natin ay ang Santo Papa or si Pope. Sa ngayon, si Pope Leo XIV. Diba? At merong reason yan mamaya, di ba? Malalaman natin kung bakit. Ayun, so ang simbahan ay hindi sila, no? Kundi tayo mismo. Tayo mga bininyagan, no? Ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya kayo nabinyagan at kayo, di ba, sa Catholic Church, part na kayo ng simbahan, no? So kaya bawat isa sa atin, no, ay may papel sa simbahan, may tungkulin sa pagpapalaganap ng pananampalataya at paglilingkod. Kaya yung kagabi rin na-mention ko yon kung sakaling hindi nakalimutan ninyo. Meron tayo talagang tungkulin no, bilang miyembro ng simbahan. Hindi lang, o sige, magsisimba tuwing linggo, di ba?
Minsan sa pilitan pa, hindi gano'n, no? Or kung tayo man ay active at religiously nagsisimba tuwing linggo, o kung ano mang mga iba pang ah, mga importanteng petsa ng pagsimba, hindi lang sana doon, no? Mas mataas doon ang standard talaga ng Diyos natin, no? At meron pa siyang ibang expectation sa atin. So pag sinabing simbahan, ano yun? Ang pamilya ng lahat ng bininyagang tao, ito ay bayan ng Diyos, ito ay templo ng banal na Espiritu, nagkakaisang pananampalataya. So hindi tayo pwedeng tawagin isang simbahan tapos sa loob niyan magkakaiba tayo ng pananampalataya. Isa lang ang ating faith, di ba? So nagkakaisa rin sa sakripisyo, no? Through yung Eucharist, yung pag nagmimisa tayo, nakikinabang sa parehong mga sakramento, alright? At again, inuulit ko, pinamumunuan ng Santo Papa. Okay. So, tayo ang simbahan. Sabi na nga. So, ang simbahan ay hindi sila. Ah, tayo mismo yon. So, nasusulat nga na kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Alright. So, paano nag-umpisa yan? No? Sinasabi nga, itinatag ni Jesus ang simbahan sa pundasyon ni Pedro. So, naalala niyo kagabi, no, nakwento ko ito, no, dumaan at nagkaroon ng ganitong pagtatagpo, no, nang dinala ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa isang templo, tapos tinanong ni Jesus, no, sa kanyang yung mga apostoles niya, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao, tinatanong niya. Sabi ng mga disipulo, no, ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan Bautista. Ang sabi po ng iba, kayo po si Elias. Meron din po nagsasabi, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Pero sabi ni Jesus, o sige, pero kayo, no? Sino ako? Ang sumagot, si Pedro, sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At doon, nasabi ni Jesus, no, pinagpala ka, Simon, no, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, no, ikaw ay Pedro. Dati kasi pangalan niya Simon, no? Simon, no, naging Pedro siya, naging Peter, no? Na nangangahulugang rock, no, or bato, no? Kaya sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, no, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Okay, malalim yung kahulugan nun. Sabi niya, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So simulat sa buol, nung itinatag ni Jesus, no, yung simbahan, hindi ito kailanman nabuwag at hindi ito ever mabubuwag. Right? So, sinabi rin, nagkaroon din, kasunod nun, yung susi. Di ba, alam natin, di ba? Sa tagapaghawak ng susi si Pedro ng langit. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipinahihintulot din sa langit. So ano nangyari? Ano yung sabihin nun? Ang malinaw na malinaw, dinelegate niya, inauthorize niya si St. Peter, no? No mga functions na yon, yung mga kapangyarihan na yon, at autoridad na yon, binigyan niya ng authority, right? So, sino nagbigay ng authority? Hindi to basta-basta. Si Jesus Christ mismo to. Kung sa corporate nga, no, sa mga trabaho, sinusunod natin. Pag sinabi ng presidente, o ikaw, ganito gawin mo, ikaw ang ganito assignment mo, ikaw ganito assignment, sinusunod natin eh, di ba? Pag sinabi ng presidente, maaring may mga nagpo-protest, pero susunod pa rin natin, lalo na kung naging batas, di ba? What more kung si Jesus Christ ang nagsabi? Di ba? Na si Pedro, di ba? Ang magiging authority ng simbahan, no? So lalo na noong umakyat na sa langit si Jesus. Okay? So nagkaroon din ng pagtatagpo kung saan, no? Nagkaroon ng parallelism itong yung pagtatanggi ni Pedro, no, ng 3 beses kay Jesus nung hinuli si Jesus, no, ng mga Roman soldiers, no,
Kaya ito yung significance noon, yung pagtatagpo na to na kung saan tinanong ni Jesus si Pedro 3 beses kung mahal ba siya ni Pedro. Sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi siyempre, ang sabi ni Pedro noon, oo, Panginoon, alam mong mahal kita. Paulit-ulit yung 3 beses na tinanong. No? Sa unang tanong, sa unang sagot, sinabi ni Jesus, o sige, kainin mo ang aking mga tupa. Noong pangalawang tanong, at sumagot si Pedro ng same answer, sabi ni Jesus naman, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa pangatlong pagkakataon, sinabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Ano ba yung mga tupa? Tayo yun. At usually, pag may tupa, merong shepherd. Di ba? Ano yung Tagalog ng shepherd? Oh, sorry, shepherd, di ba si Peter yon? Hindi niya ginawang hari si Peter. Ginawa niyang shepherd. Alright? So, ito, no, sinasabi nga, matapos itinanggi o itanggi ni Pedro si Jesus ng 3 beses, 3 ulit din siyang tinanong ni Jesus kung mahal ba siya ni Pedro. No? At sa bawat sagot ni Pedro, inutusan siya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Alright? So, yun yung significance noon. Ngayon, ang isa pang dapat natin mapulot dito, no? Sa tagpong ito. Unang-una, 'di ba, nung binuo pa lang ni Jesus, no, ni Jesus yung 12 apostoles niya. Yung mga characters na yun, no? Eh mga mangingisda sila, 'di ba? Predominantly, ang karamihan mga mangingisda, no? Tapos meron pa isang tax collector, 'di ba? Si Matthew. Ah, Doon pa lang meron ng aral no? Na ang Panginoon, no, hindi niya pinipili yung mga banal agad, 'di ba? Ginagawa niyang banal yung kanyang mga pinili. Alright? Kaya ito, kung mapapansin niyo, kung i-relate natin yung sitwasyon ni Pedro sa ating mga sarili, at tayo'y nagdududa kung tayo ba ay magsisilbi, no, kay Jesus, no? Tandaan na lang natin yung mga naganap noon, no, nung pinili nga niya yung 12 apostles. Ako po noong nagdesisyon akong mag-retire o magretiro o nung nag-decide akong i-give up ko yung trabaho ko, no? Para magkaroon ako ng mas maraming oras dito sa simbahan, yan yung una kong pagdududa, no? Una-una, deserving ba ako? Kailangan ko ba maging mabait muna? 'Di ba? Kasi hindi naman po ako mabait, 'di ba? Alam natin may mga pagkakasala tayo and all, no? Pero parang meron ding parte sa buhay ko o sa isipan ko, sa puso ko na gusto kong magsilbi sa simbahan. Okay, kaya lang istorbo po yung trabaho ko, no? Istorbo yung trabaho ko at alam ko na hindi ko magagampanan kung meron akong trabaho. So I gave that up. Pero apart from that, ang duda ko sa sarili ko, ano sasabihin ng mga nakakakilala sa akin, no? Baka husgahan ako na self-righteous ako, nagbabait-baitan. Dahil alam nila, siyempre, parang kamukha rin nila ako, hindi naman ako banal, di ba? Normal na normal ako, kahit sa mga kalokohan, kasama and all, di ba? So, yun ang pagdududa. Hanggat merong nagsabi sa akin, may nagsabi ba, hindi, no? Sa kaka-reflect ko, kakapanood ko rin ng YouTube and all, na I came across, no, itong event na ito, na sinabi nga, God doesn't, ano, choose the perfect, He perfects the chosen. Di ba? So yun, medyo na-inspire ako doon at I went for it. Di ba? So nag-resign ako at ito nga, 6 months down the line, down the road, ito, nasa harapan niyo ako ngayon. Nagkakatekista. Okay? Ayan. Alright. Uh, Ito pa, si Jesus ang nagtatag ng simbahang katolika. Bakit nasabi yan? Right? Ito yung mga punto. Itinatag ni Jesus ang simbahan noong siya ay nagsimulang magturo noong 30 AD. Right? Doon nag-umpisa yan. Itinama niya ang mga maling paniniwala ng mga Hudyo tungkol sa Diyos. Di ba? Meron mga ibang mga practices noon ng mga tao na siya mismo hindi sinunod, no? At binago niya. Right? Nagalit pa nga, may mga instances pa nga na uh,
medyo nagagalit siya pagka mali yung interpretasyon ng mga tao doon sa mga naunang mga kasulatan, no? Nagpakita ng maraming mga mirakulo, gaya ng pagpapagaling ng may sakit at may kapansanan, pagbuhay ng ilang mga namatay, gaya ni Lazaro, di ba? Si Lazarus. Tapos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at manampalataya ang mga Hudyo at Hentil. Alright? So, ito rin, sinasabing si Jesus ang nagsakatuparan ng propesiya, no, sa lumang tipan sa Old Testament ukol sa ipinangakong Mesiyas. Imagine, ano, noong Old Testament pa lang, panahon pa lang nila Noah, nila o Abraham, pinag-uusapan na at naghahanda na sila sa pagdating ng Mesiyas. Imagine ilang taon pa pala bago dumating. Pero siya, nung dumating si Jesus, no, in God's perfect time, nung dumating siya, yung ginawa niya, isinakatuparan niya yung propesya na yun. No? Tapos pinili at tinuruan ang 12 disipulo na katulong niya sa pagministeryo. Right? Katugtong pa yan. Ipinahayag ng kanyang alagad na si Pedro ang pananampalataya na si Jesus ang Mesiyas at anak ng Diyos, no? Inaresto, pinahirapan ng lubos at ipinako sa krus si Jesus at siya ay namatay. Tapos etc. No? Alam natin ito nangyari, na-discuss natin ito kagabi. Part ito, in short, part ito pa rin ng salvation history. Okay, yung pagtatag ng simbahan. Alright? Kasi nga, importante na maitatag yung simbahan dahil hindi naman forever na natili si Jesus dito sa mundo. Di ba? Namatay siya, nabuhay siya, at pumatik siya sa langit. Naiwan man yung mga apostoles, mga apostoles naman na yun din, mamamatay din. Di ba? Kaya inihanda niya at inutusan ngayon yung mga apostoles na, of course, di ba, palawigin, no, yung simbahang Katolika. Alright. So, pero may tanong, may kailangan pa ba? No, bakit itinatag ni Jesus ngayon yung simbahan? So, bago umakyat sa langit, no, iniwan ni Jesus yung sa mga alagad, no, ang malinaw na misyon. Ito yung misyon at kung bakit tayo mayroong mga bishops at meron din tayo mga pari ngayon at diakono. No? Sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad, alagad ko ang lahat ng mga bansa. Okay? Ang simbahan ay no, from there, ang simbahan ay nilikha upang ipagpatuloy ang misyon ni Kristo. Kagaya ng sabi mo kanina, no? Dahil aakyat siya sa langit at syempre yung mga apostoles naman na yan, hindi din mabubuhay forever, di ba? Kailangan maipagpatuloy ang misyon na magdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Di ba? Kasi nga ito, part ng grand plan ng Diyos, no? Salvation, para sa salvation natin. Kaya kaya nga bawat isa, no, sa atin ngayon ay bahagi ng misyong ito, no? Hindi lang ito inuutos literally sa mga magiging pare o magiging obispo. Bawat isa sa atin din ay disipulo, no? Kaya meron tayong responsibilidad na mag-ebanghelyo rin. Okay? Kaya yung dalawang puntong ito, una, upang binyagan at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya pangalawa, upang dalhin ang tao sa buhay na walang hanggan. Again, ulitin ko, ano ba yung buhay na walang hanggan? Pagdating ng panahon kasi, di ba, alam niyo yung buhay natin ngayon dito sa Earth, sa mundo, temporary to, hindi ito ang ating ending. Di ba? Ang ending talaga natin ay yung buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin pagka nawala na tayo dito sa mundo at pagdating nung sinasabing last yung judgment day, di ba? Uh, doon. Dalawa lang ang option doon, no? Kumbaga sa multiple choice, true or false lang 'yon o dalawa lang ang choices. Either langit o impyerno. Ang masaklap doon, parehong buhay na walang hanggan 'yun eh. Yun nga lang, yung sa langit, siyempre, magandang buhay na walang hanggan. Yung sa impyerno, isang buhay o ba? Sabi, buhay ba yung tawag mo? O patay ka? Pero yun, patay ka na walang hanggan. Sabi nga, ang papatay sa'yo doon, na ito nga, nabasa ko lang din. Ito, isa sa mga kinakatakutan ng mga demonyo o ng satanas mismo, na pagdating ng judgment day, wala na, stop na rin sila eh. Kasi wala nang magiging masama. Mako-contain na sila
no? At magsasama-sama sila sa impyerno at wala na silang magiging kapangyarihan, umalis ng impyerno, wala na silang magiging kapangyarihan para paggumawa at maghasik ng lagim, mag-influensya ng mga tao dahil nasa langit na yung mga mababait na mga karapat-dapat at lahat ng masasama na hindi nag-qualify sa standards ng Diyos ay nasa impyerno. Hanggang doon na lang sila. At kaya ngayon, yun ang kinakatakutan mismo rin ng demonyo, na wala na silang magagawa kundi nandun sila habang buhay. So it's parang forever boredom, forever anguish. Di ba? So imagine that like kind of life, kung tatawag mo life. Kaya that napakasimple lang dapat ang choice natin, di ba? Either langit or impyerno. So ngayon, siyempre, obviously dapat natin piliin ang langit at binigyan tayo ngayon ng Diyos ng paraan para mag-qualify tayo diyan, no? At pwede natin itong gawin paulit-ulit, yun ang maganda doon, no? Kaya yun. At yun, tandaan natin itong dalawang sagot kung bakit itinatag ni Jesus ang simbahan. Okay. Matapos umakyat si Jesus sa langit, no, nangyari ang isang makapangyarihang pangyayari na natawag na Pentecost. No? Dito bumaba yung Espiritu Santo dahil sabi ni God, di ba, sabi ni Jesus, sige, huwag kayo mag-alala pag alis ko, pabababain natin ang Espiritu Santo para samahan kayo. Okay? Kaya nangyari doon, napuno sila ng tapang at karunungan. Diba? Kung ikaw man, ikaw isa ka sa mga apostoles o mga disipulo ka noon. Sabi niya, yung leader natin, wawala, iiwan tayo, paano kaya ito? Diba? Ah, kaya ko kaya to, 'di ba? At kaya ko kayang gampanan yung utos ni Jesus sa akin, 'di ba? Nakakakaba 'yun, 'di ba? Minsan nga alam, magsasalita ka sa harapan ng tao, nakakaba na. Ito pang merong special na misyon, 'di ba? So ito yung araw na itinuturing na kapanganakan ng simbahan, no? Kaya pag nagsimba tayo, ah isa sa mga mahalagang petsa sa kalendaryo ng simbahan natin, yung Pentecost. Naka-pink yung pare. Kami rin, mga ministro, yung stola namin kulay pink. No? Ito yung birthday ng Catholic Church. Okay? Kaya yun. Ah, ito pa pala, meron pa lang katutuyo. Pentecost, ano nangyari ng mga araw na yan? No? So, ito yung 50 days after Easter no? Ito yung tinatawag na kapistahan ng mga Hudyo na Pentecost, no? Naganap ito 50 araw mula sa Pasko o Easter. No, sa araw na ito, yung ang mga apostol ay nagkukumpulan no, sa silid, sa tinatawag nilang room sa taas. No? Nakakulong sila roon, although 50 days, more than 50 days after pa ng mga pangyayaring yun, natatakot sila. Dahil actually, alam mo, pinersecute sila for the next 300 years no? Ganon ang nangyari noon, no? Dahil pinako si Jesus namatay. Alam ng mga tao na hindi may mga tagasunod yan Sige. So hinanting sila. Kaya sila nagtatago. So isang araw na kung saan nagtatago sila, diba? Bumaba yung Espiritu Santo. Kasama nila si Mama Mary noon, no? Ang kwento, biglang pumasok ang isang malakas na hangin no, sa silid no at lumitaw yung mga tinatawag na dilang apoy sa itaas ng kanilang mga ulo. Yun yung Holy Spirit no. Bale na pumasok sa kanila at naggabay sa kanila mula noon. No, kaya yun tinatawag na Pentecost. At makapakahalaga niya, bakit? At nangyayari yan kahit sa kasalukuyang panahon pagka ikaw ay sapian no ng Holy Spirit no uh, ang nangyayari kay tumatapang kagaya ng nangyari sa kanila no pagkatapos matanggap yung Espiritu Santo hindi na natakot ang mga alagad no si Pedro mismo ang nangaral sa maraming tao at sinabi niya no magsisi at pagpabinyag kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo'y patawari no so mula noon no libo-libong mga tao nagpabinyag at sumapi sa simbahan kaya lumago okay naging matapang sila although syempre nagtatago pa rin sila nagtatago at dahil hindi sila makalatad
But just the same, matapang nilang ginampanan yung tungkulin na yun. Alright? So dito natin nakikita na ang simbahan ay isinilang sa pananampalataya, tapang ng mga unang Kristiyano. Ito pa, parang meron ditong nakakakilabot na na event ito, no? Yung nangyaring nag-evangelize na si Pedro, no? At ang daming taong pumupunta. Ang nangyari, bakit, no? Bakit ang daming mga sumusunod na mga tao noon? At bakit sila naniniwala? At bakit lalo silang naengganyo? Mga libo-libong tao yun. Bakit? Ang nangyari, kahit si Pedro ang nagsasalita sa kanila dahil nga sa gabay ng Holy Spirit, at yung mga tao kahit iba-ibang lengguwahe, naiintindihan nila ang sinasabi ni Pedro. Alright? So, parang kumbaga, tinranslate, nagkakaroon ng auto-translate. Kung ngayon tinatawag na Google Translate, di ba noon? Meron, no? Automatic. Kung ano man lumabas sa bibig ni San Pedro, ang nadinig, ang dating sa tenga nila, naiintindihan. Right? So, isa yun sa mga naging ah, tulong ng Holy Spirit sa mga apostoles. Alright. So, mula na unti-unting nabuo yung simbahan. Again, pag sabing simbahan, hindi ito structure. Actually, hindi nga sila nakagawa ng simbahan for the next more than 300 years. No? Umabot pa sa mga 10 emperors, di ba? Ang namuno, hindi sila makaporma. Kasi paano ka makakagawa ng simbahan? Maghukay ka pala ng pundasyon no? May magchichismis na, may gumagawa ng simbahang katolika doon. Huhulihin na kagad sila. Yun nga, kasi for the next 300 years, pinersecute sila, hinanting sila. Actually, lahat po ng disipulo, except kay Judas, no? Kasi si Judas nagpakamatay, lahat sila martyr, no? Lahat sila na persecute, nahuli eventually. Yan. Alright. So, ano yung mga sinaunang simbahan? Ang aklat ng mga ang aklat ng mga gawa ng mga apostol, tinatawag section sa Bible, ay naglalarawan ng pamumuhay ng mga unang Kristiyano. Ah, Kinukwento doon, paano sila nagtitipon, nagdarasal, at nagbabahagi na ng tinapay. No? Ito ang tinatawag ng unang anyo ng ating misa. Wala pang structure na kagaya ng structure natin ngayon sa misa. No? Una-una, wala pa noong bagong tipan. Wala pang New Testament, Bible at that time. Okay? Nung mismong panahon pa ng mga apostoles, nung buhay pa sila, wala pang New Testament noon. Although nag-uumpisa na silang magsulat, ng ilan sa kanila, nagsusulat na. Alright? At nire-record na nila yung kanilang mga experience. No? So, kaya't ang turo noon ay ipinapasa sa pamamagitan ng salita lang. No, salita lang, mga pagpipreach lang nila. So, makikita natin dito yung ugat ng mga tradisyon natin, no? Kung paano simula yung simbahan, bilang pamayanang may pagkakaisa, pananampalataya at pag-ibig. Yun tinatawag. Okay? So, paano nabuhay? No? Paano ang buhay ng mga Kristiyano noon? Bagamat na isulat na ang lumang tipan, di ba, may Old Testament, kahit yung time ni Jesus, ginagamit niya yung mga scriptures, yung mga nakasulat sa Old Testament noon. Yun ang basis ng kanilang mga sharing, no, yung mga lectures nila, yung mga pag-evangelyo, no? Pero nung panahon ni Kristo at nung nawala na siya, pumanik na sa langit, wala pa ring New Testament. Eventually, nagkaroon. Pero ikukwento natin yan mamaya. Alright? So, sinasabi nga, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Yun yung parang buhay ng mga Kristiyano noon. Although may tinatawag na misa dahil di ba may binilin nga si Kristo, no, kung paano gawin yung pagtitipon-tipon, paano ialay yung katawan at dugo niya, di ba? Yun doon na nag-umpisa yon. Alright? So, sinasabi rin, ang salita ng Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng pasalitang pagtuturo ng mga apostol. At sa kalaunan, nakalagay dito ang kanilang mga
kahalili, mga obispo. Okay? So nung nawala na yung mga apostol, syempre may mga pumalit na sa kanila. Hanggang sa kasalukuyang panahon, meron tayong mga bishops, di ba? Mga priests. Meron tayong pope. Ayan. So, yung Eucharist, yung katawan ni Kristo, no? Tawag doon, pagkain ng tinapay, literal na tinapay noon eh, no? At yun, nagiging, doon nag-umpisa kung paano nabuo yung misa natin. And eventually, nag-evolve siya, nagkaroon ng structure na mas maayos and all. Okay? Uh, so, ito magandang topic din at maintindihan ano yung naging papel ni Pedro. Lalo na nung wala na si Jesus, no? Nasa langit na. Paano niya ginampanan yung tungkulin niya. No? So sabi rito, ang pangunguna ni San Pedro at ang pagtatag ng otoridad ng Santo Papa. Kaya na nga, nakwento na natin, sabi ni Jesus, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya o laban sa simbahan, no? So sa pamamagitan ng pamumuno ni Pedro ang mga mananampalataya, so sa sinaunang simbahan ay nagkakaisa sa ilalim ng tunay na tamang. So mula ng mga unang araw no, ng simbahan, si Pedro na mismo ang kinilalang pinuno no, ng mga apostol. Siya yung naging leader. Okay? At si Pedro ang tinatawag nating unang Santo Papa. No? At simula noon, no, ang pamumuno ng simbahan ay ipinagpatuloy ng mga kahalili. No? Sabihin, yung mga sumunod sa kanila. So hanggang ngayon, walang patid yun. No? Meron tayong mga kahalili. Pag namamatay o nawawala, nag-resign, yung Pope, may pumapalit. No? Walang tigil yun. Simula pa sa panahon ni San Pedro hanggang kay Pope Leo XIV ngayon. Okay? So layunin ng Santo Papa, layunin ng Pope, no, na patatagin at gabayan ang simbahan ng iisang pananampalataya. So ito pala, so, sa layunin ng Santo Papa ang patatagin ng simbahan at gabayan ang simbahan. At nasusulat 'yon sa New Testament. Okay? So more of Saint Peter, sabi dito si San Pedro ang pinuno ng mga apostol at nangaral sila noong una sa mga Hudyo. Dalawa kasi itong sumikat noon, no? Hanggang ngayon sa mga gospels natin, si Saint Peter at Saint Paul, no? Sabi nga rito, dalawang utos ni Jesus kay Pedro ang nagbibigay linaw sa kanyang tungkulin. Yung una, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Pangalawa, alagaan mo ang aking mga tupa. So ibig sabihin noon, no, ang Santo Papa ay hindi hari, no? Hindi natin tinitreat na hari o king yung pope natin, no? Kundi pastol, yun yung ano, pastol, no, yung shepherd. Dahil tayo yung tupa, meron tayong pastol, ano pastol natin yung Santo Papa o yung pope. No, siya yung tagapag-alaga at tagapagtanggol ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Okay? Okay, so sa dalawa sa napakahalagang apostol ni Jesus ay sina Pedro at Pablo. Ganyan. So si Pedro, alam na natin istorya niya, right? Si Pedro ay isa sa 12, ngunit si Pablo ay hindi. Si Pablo, hindi siya part ng ano po, hindi siya part ng 12 apostles. Una-una, ano nga siya, kritiko nga siya. Nagbalik loob lang siya, no? Pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, no? Nagsimula siya bilang isang taga-usig, no? Ng mga Kristiyano. Inuusig niya actually, no? Yung mga Kristiyano noon. Dahil siya ay tawag masigasig na sa pananampalatayang Hudyo, no? At yun lang, nakita niya na ang Kristyanismo bilang isang mapanganib na sekta, no, sa Judaismo. Kaso para siyang mga Pariseo rin noon, natetreten, no? Hanggang sa kinausap siya, no? Mismo ni Jesus, sabi sa kanya ni Jesus, ako si Jesus na iyong pinag-uusig, no? Bakit mo ako inuusig? Bakit mo hinahabol ng aking mga apostoles, no? Ayan. So nabulag daw siya. Nabulag siya sa isang maliwanag na liwanag at narinig niya si Jesus na nagsalita sa kanya. Pangalan niya actually is Saul, no? Saulo sa Tagalog. At pinalitan din ni Jesus yung pangalan.
So, mula ngayon, hindi ka na si Saul, ikaw na si Pablo. Okay, o Paul. So, from Saul, so kung sa English, no? Saul, S-A-U-L, naging P-A-U-L. Ayan. Okay? So, pagkatapos noon, ay napagtanto ni Pablo na si Jesus ang Mesiyas, no? At ang kanyang paningin ay nanumbalik. So, yon. So, pagkatapos noon, pagkatapos ay isinugo siya ni Jesus, no, upang mangaral sa mga hentil. Alright, so parang naghati sila si San Pedro may assignment no sa mga Hudyo tapos si Pablo ang assignment niya mangaral sa mga tinatawag na Gentiles o Hentil. Ayan. Okay? Ngayon, so si San Pablo na unang ubusig sa mga Kristiyano ay nagkaroon ng pagbabagong loob no at pinili ni Jesus na mangaral siya sa mga Hentil. Ayan. Okay. Um, So pamunuan, no? Pamunuan ng simbahan mula noong una. Alright. So sabi nga, no, may mga obispo na noon, no? May mga apostoles, siyempre. Tapos yung mga apostoles na yun, kahit nabuhay pa si Jesus, no? Meron na mga disipulo yung mga apostoles. Meron na rin mga tagasunod mismo yung mga apostoles, no? Para mas malawak yung makover nila at that time. So tamang-tama din naman, yun din naman ang utos ng ng Panginoon noon, no? Na palawigin, no? Kaya ito, nagkaroon ng mga ganyang mga roles, no? Obispo, anong definition niya? Ang mga obispo ay kaisa ng mga apostol at kinikilala ang otoridad ng Santo Papa. Okay? San Pedro at mga kahalilin to. So tagapagngasiwa ang tagapangasiwa ng mga komunidad ng Kristiyano. Kumbaga sa atin, sa modern day, mga bishops natin, yung mga diocese, di ba? Meron tayong mga bishops diyan. So, ang mga unang obispo ay mga apostol. No? Sila San Pedro, yung mga apostol natin. Timoteo, si Titus, si Timothy. Ayan. Alright. Tapos, bukod sa obispo, meron tayong mga pari. Dito tayo mas close, di ba? Kasi ito yung mga nasa level natin eh. Sila yung mas active sa mga parish eh. Kaya obviously kahit sa panahon natin ngayon, mas close tayo sa mga pari, di ba? Nakakabiruan natin, naiimbita natin sa kasal, sa binyag, sa birthday, kahit sa inuman, ano? Naiimbita natin yung mga pari. Yan, inatasan ng mga apostol na magtalaga ang mga obispo ng mga pari sa bawat komunidad ng mga Kristiyano. No? Sa tulong ng mga obispo, ang mga pari, sila ay nagtuturo at nangangaral. Yan. Teka muna, nasabi ko mga inuman. Sabihin yung mga pari, mga handaan, hindi naman bawal kasi sa kanila ang uminom din ng alak o ng beer. No? Siyempre, ang bawal, yung mangguluin o yung malasingin. Yan, ganyan. Alright? Anyway, at masusurprise kayo, ang sasaya ng kasama ng mga pari sa mga handaan. No? Ayan. Diakono o mga deacons, inatasan ng mga apostol na pangalagaan ang pamamahagi ng pagkain at ibang pang mga pangangailangan ng unang mga Kristiyano. Sa atin ngayon, di ba, mga deacons, no? Pag bago sila maging full-blown na pari, bago sila ma-ordain as priests, so may mga deacons pag nagsisimba tayo, minsan, no? Dalas wala, pero minsan meron, no? Ah, so ngayon, kahit sa mga panahon ngayon, meron na rin mga diakono. Meron ng mga diakono kahit noong pa pala, noong araw pa. Alright, sige. So paano tayo ngayon nakakasiguro no, na ang turo ng simbahan ay puro, pure at walang kakulangan? So, isang malaking tanong yan. No? Ang sagot dyan ay dahil ang mga apostol at ang kanilang mga kahalili, no, yung mga obispo, ay pinagkatiwalaan ni Jesus. Si Jesus mismo ang nagkatiwala sa kanila, no? Na magturo, no, magpabanal at mamahala sa kanyang simbahan. At hindi lang 'yun. Paano rin ni-make sure ni Jesus na tama yung ituturo ng mga apostoles. Diba? Sabi nga niya, bago siya umalis, padadala ko sa inyo ang Espiritu Santo. So yung Espiritu Santo, noon nga, panahon nga simula ng Pentecostes, di ba, ang gumagabay sa kanila. Kaya nananatiling dalisay yung pananampalataya niya. So tayo, alam natin, Espiritu Santo. Kasama yan sa Holy Trinity, di ba? So, ah napakahalagang
bagay, malaking bagay na kahit wala na si Jesus sa lupa, nung panahon nung umakyat siya sa langit, naiwan yung Espiritu Santo o bumaba ang Espiritu Santo para gabayan pa rin sila. Okay? So tayo, ah, ta- tayo as Catholics, kailangan din natin tayo naintindihan natin to, yung tinatawag na apostolic succession, no? O apostolikong paghalili. Okay? Ang walang patid na pagpasa ng autoridad mula sa mga apostol hanggang sa kasalukuyang Pope natin o Santo Papa. Okay? Ito ang dahilan kung bakit buhay pa rin ang simbahan hanggang ngayon. So hindi siya naging temporary, di ba? Kaya mahalaga 'yon, yung utos din mismo ni Jesus na ipagpatuloy ninyo ito, di ba? Kasi part 'yon pala ng grand plan, no? Ng pagsasalba sa atin ng Panginoon. Okay? So yung grand plan na yan. Yun ang ipagpatuloy yung simbahan. Kaya ito nagkaroon tayo ngayon ng apostolikong paghahalili. Walang patid na paghahatid ng espiritual na autoridad mula sa mga apostol, yung 12 apostles, sa pamamagitan ng magkakasunod na mga santo papa at obispo. Mahalaga yan. Alright? Dahil yung mga ibang religion, walang pope. Kala nila, sino ba yung pope na yan? Diba? E tayo naman, sinunod lang din. No? Sinunod lang din natin yung utos at tradisyon na ginawa noong panahon ni Jesus Christ. Hindi ito basta naisip lang ng tao. Okay? At meron tayong basihan sa Biblia mismo. Right? Okay. So, kung ang tanong, sino-sino ba yung mga pope na yan? Well, hindi ko memorize yan. No? Pero, alright, walang patid yan. Ito yun. Kung makikita niyo yung mga pangalan nila at kung mga taon na sila ay namuno, okay? May mga nakikita kayo mga pula. May mga panahon kasi na may mga tinatawag na bad popes, no? May pope, pero merong nagko-contest, may kalaban. Kumbaga, ang tawag doon, anti-pope ang tawag at that time, no? So, na-record din yan. But just the same, walang patid yan hanggang sa kasalukuyang panahon. Right? So, hanggang sa umabot kay Pope Leo XIV na-elect this year. So yan, si Pope Leo XIV, ika-267 na Pope, sa walang patid na pagkakasunod-sunod ng mga Santo Papa mula kay San Pedro. Okay, sige. Ang dali lang po, ako'y inom lang. Kagabi, alam nyo, tuloy-tuloy, 2 oras pala yun. Hindi ako nag-break. No? Kasi nung pinactice ko yun, umabot akong 3 oras. Kaya hindi pwede 3 oras yun. Kaya medyo mabilis din tayo kagabi. Alright? Kaya wala rin mga hinto-hinto nun. Anyway, dito na tayo sa banal na kasulatan at sagradong tradisyon. Okay. Unti-unti papasok tayo dun sa topic kung paano nabuo yung Biblia. Paano nagkaroon ng New Testament pala. Hindi Biblia, yung New Testament. So yan. So ang ating pananampalataya no, ay nakabatay no, sa dalawang haligi tinatawag. Yung banal na kasulatan, yung nasusulat sa Biblia, yung mga scriptures, at yung tinatawag na sagradong tradisyon, sacred traditions. No? Ang banal na kasulatan ay ang salita ng Diyos na naisulat sa Biblia. Ito rin yung nagiging basis ng mga ibang religion, no? Yung Biblia. At mga iba, religion, humihinto na doon sa salita ng Diyos o sa nasusulat sa Biblia. Tayo, no? Meron pa tayong sagradong tradisyon. No? Ito yung mga turo ni Kristo na ipinasa ng mga apostol sa pamamagitan ng gawa no, at salita bago na isulat yung bagong tipan. Imagine, ganito. Bakit napaka-importante ng tradisyon? Una-una, nung panahon na nangyayari ito, panahon mismo ni Jesus, at nung namatay, pinako siya sa krus, namatay siya, nung nag-resurrect siya, pumakamalik siya sa langit, tapos, nag-evangelize na yung mga apostoles, wala pa silang New Testament noon. Di ba? Mga iba doon nga, sabi ko kanina, sinusulat pa lang.
Actually, yung Bible po na isulat after pa ng 100 years eh. Di ba wala na, patay na sila noon, patay na yung mga apostoles nung nabuo at na-compile yung mga kasulatan na yon to a form na alam natin ngayon as New Testament. So lahat yon from memory. Di ba, paano ba yung ginawa ni Jesus ng panahon ng sa mga ganitong sitwasyon, etc. etc. Paano ba ginawa yung misa? Paano ba sineselebrate yung Eucharist? Ganyan. Lahat yon hango sa kaalaman nila, no? Na-witness nila at sa mga tinatawag na naging tradisyon. Okay? Kaya napakahalaga ng tradisyon. May mahalagang batayan yun. Mga iba hindi naniniwala kasi sa tradisyon. Dapat sabi nila, dapat lahat lang base sa nakasulat. Di ba? Pero yung tradisyon din kasi, kung isipin mo, hindi nga sa nasulat, no? Pero nagawa, no? Sa aksyon na ipakita. Okay? At hindi din naman masama at ayon din naman yun sa mga alam nilang ginawa nila noong panahon mismo ni Kristo. Okay? So tandaan natin yun. No? Yung ating pananampalataya ay base sa Biblia at saka sa Sagradong Tradisyon. Okay. So noong unang panahon, wala pang Biblia tulad ng hawak natin ngayon. No? So ang mga apostol noon, ang mismong nagturo ng mabuting balita mula sa salita. No? Salita lang. Wala silang bina-Bible o wala yung ginagawa ngayon ng mga pastor, di ba? O ng mga pari na binubuklat natin, tapos binibigkas natin kung anong section sa Bible. Wala pang ganun. No? Lahat yun ayon sa mga alam nila. No? So, ang mga turo nilang ito ay bumuo sa sagradong tradisyon na rin. So, over the years, naging tradisyon tuloy siya. No? Kaya hindi sapat ang pagbabasa lamang ng Biblia. Kailangan din nating pakinggan at sundin ang buhay na turo ng simbahan. Again, emphasize natin, hindi nila hinintay na magkaroon muna ng Bible bago nila pre-practice yung mga bago sila nagturo, di ba? Nauna kasi yung pagtuturo nila dahil wala pang Bible, di ba? Nangyari may Bible after so many years pa, right? So, bahala. So since then, yung naging faith natin ngayon sa kasalukuyan, marami doon hango o impluensya din ng mga naging tradisyon noong panahon ng mga apostoles na yan. Right? So kung paano namuhay ang mga unang Kristiyano, yun. Alright? Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Yan. Okay? So yun. So, ano yung mga sagradong tradisyon? Inuutusan ni Jesus ang kanyang mga apostol na mangaral at magbinyag. Okay? Yun, wala sa Bible yun. Kung hinintay pa nila munang masulat yung Bible, patay na sila. Di ba? Namatay na muna sila kasi nasulat ang Bible after 100 years pa. Di ba? No. Di ba? Ganon. Hindi na isulat. Na-compile pala. Na-compile yung Bible. No? Dahil by the way, ang Bible po ay hindi isang libro. Ito po ay isang library. So familiar tayo sa library po, no? Di ba? Pag pumasok ka sa library, maraming libro doon, maraming aklat. Yung Bible is parang library. Marami pong aklat yun sa loob na yun. Di ba? Ewan. So nung na-compile yun, bumilang pa ng mga ilang taon yon. Okay? So nung mga panahong kasalukuyang nangyayari ang mga bagay na ito, ay hindi pa naisulat yung mga aklat ng bagong tipan. Kaya lahat nangyari as tradition, nabuo as sacred tradition, ika nga. Okay? So, yon. Alright. So, kailan na isulat ang bagong tipan? Kung ganun. Diba? Wala pa silang Bible nung nag-umpisa silang magpalaganap ng Katolisismo, kayo may Bible na tayo, kailan yun na isulat? Okay? So ang mga aklat, no, nakalagay dito, ang mga aklat ng bagong tipan ay naisulat halos sa pagtatapos ng unang siglo. Okay, o after 100 years. Tapos, bago pa noon, no, ang mga Kristiyano ay nasabing matapat ng nabubuhay sa turo ng mga apostol. Alright? So, lahat sila nag-rely lang doon sa turo ng mga apostoles.
Again, paulit-ulit tayo dito. Nung nagtuturo ng apostoles, wala pa silang Bible. So, kaya nga, naging hango sa mga sagradong tradisyon yung pananampalataya rin natin. Yan. So, ipinakita nito na ang simbahan ang unang tagapangalaga ng salita ng Diyos. So, bago pa man maisulat ang Biblia, buhay na itong isinabuhay. Alright? So, na, na sana intindihan niyo yun. Ano? So bago pa na isulat ang Biblia, na isa buhay na yon yung mga ibang nakasulat mismo sa Biblia. Okay? Ayan. So, meron dito mahalagang point yung last bullet dito. Tinukoy ng simbahang Katoliko ang kanon, no? O listahan ng mga aklat. Okay, paliwanag natin sila ibig sabihin ng kanon, no? Mga aklat ng Biblia sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu. Ito yung mga inspired by the Holy Spirit, ika. Alright? Medyo malalim ang explanation yan, ha? Lipat muna ako sa kabilang slide. Explain natin yan. Alright. So, paano pinili ang mga aklat na isasama sa bagong tipan? So, nung panahon na yon, makalipas sa mga 100 taon, no? Mga disipulo na lang ito. Hindi na ito mismo yung mga apostoles. So, una-una, di ba, na-persecute na-torture na yung iba, na-martyr na, napatay na, and all. By the way, si Saint Peter, di ba, nung nahuli siya, 67 AD yata yung inano rin siya, pinako rin siya sa krus. Pero upon his request, sabi niya, wag yung kamukha nung kay Jesus yung pagtayo niyo sa akin, dapat baliktad. Kasi hindi daw siya worthy, no? Na magaya kay Hesus Kristo. Okay? Kaya pabaliktad siyang ipinako. So ito, so noong ika-4 na siglo, biruin nyo yun, ang ika-4 na siglo, almost 400 years yun, tinukoy ng simbahan sa gabay ng Espiritu Santo kung aling mga aklat ang tunay na bahagi ng Biblia. Okay. So over the years, hindi after 400 years sinulat, ha? Habang nangyayari, mga iba doon, habang buhay si Jesus, sinusulat na. Okay? Nasusulat na. Tapos habang buhay pa yung mga apostoles, may mga witnesses, 'di ba? Nasusulat 'yon sa mga scrolls. Right? Siguro mga panahon na 'yon, hindi nila pa na na-anticipate o siguro na-imagine man lang na magkakaroon ng New Testament. Pero just the same, nagsusulat sila, no? At nire-record nila yung kanilang mga kaalaman. Kung sino man yung mga nagsulat na yon, no? Ng mga scriptures. Pero dumating yung panahon, nasabi na siguro, kailangan na natin itong i-compile, di ba? Itong mga kasulatan na ito. So, nangyari, no? Ang simbahan, ang siyang nagbuo ng kanon ng Biblia. Hindi kabaligtaran. Okay? So, kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, ito ay dahil sa tapat na pag-iingat ng simbahang Katolika sa loob ng maraming siglo. Anyway, so, ang nangyari, meron silang mga criteria, no, kung paano lang pinili. Ang mga aklat na itinuturing na sagrado ng simbahan ay maagang ipinahayag sa misa. Nga, may malawakang paggamit sa iba't ibang mga komunidad ng mga Kristiyano. Kailangan galing sa sinaunang panahon, nagmula sa panahon ng apostol. Ito yung mga criteria. No? Maraming mga sinaunang kasulatang Kristiyano, bagamat kapaki-pakinabang para sa edukasyon o debosyon, hindi naman pumasa rin. Diba? Dahil meron talaga silang very, very specific na criteria. So, ano-ano yun? Again, una-una, yung kasulatan dapat hango o nagmula sa panahon mismo ng mga apostol. Siyempre, kasi witnesses, di ba? Hindi yung parang hearsay na. Ah, mahalaga na determine nila kung kailan na isulat yon. Lalo na kung isinulat mismo ng apostol, then pasado siya, check. Okay? At kung napapractice na rin yun, mga nakasulat na yon sa mga tradisyon na iakto na gawa na isabuhay na, check din, no, criteria din yun. Para makuha siya at ma-adapt at mapabilang sa New Testament. So yon. But mahalaga doon yung discernment na ginawa ng mga obispo during that time. Okay? Ayon sa research, no, yung mga obispong ito na nag-compile ng mga scriptures na to, na eventually naging New Testament,
nangyari yon dahil sa discernment na gawa rin ng Espiritu Santo. Yung sa pananampalataya natin, yung mga mismong nagsulat ng mga scriptures na to, at the time na sinulat nila yan, inspired na sila ng Holy Spirit. Okay? Inspired na sila ng Holy Spirit, ha? So, kung nangyari ito mga around 400 years after pa, no? Um, ang ginawa nila para nila ma-discern at para nila malaman kung karapat-dapat na ipabilang sa New Testament yung mga nasulat, ipinagdasal din nila sa Espiritu Santo na sagabayan sila at ituro sa kanila kung alin sa mga nasusulat ang inspired by the Holy Spirit. Alright. So, through discernment, no, and thorough prayers, no, nabuo ang ang New Testament. Una-una, again, hindi ito isinulat, no? After 400 years, nakasulat na ito, no? Nang mas maaga pa. Alright? At kinumpile na lang ng uh, ng simbahan, no, at that time. So siguro ganyan yung depiction ng itsura nila noon, nung pinag-uusapan nila kung alin ang mapapabilang sa New Testament. Okay? So, mahalagang at accepted yan. At karamihan, if not all Christian religions, accepted yan na ganun nabuo ang Bible. Kasi, diba, yun din naman ang gamit nilang Bible, no, sa kanilang mga relihiyon. Right? May mga certain versions lang na nagkakaroon ng kaibahan, no? Meron silang mga tinatanggal na mga libro doon sa Bible. Anyway, ito rin, mainam din na maintindihan natin to. Yung role ng Roma o ng Rome. Okay? At yung tanong na bakit naging sentro ng Kristyanismo ang Roma. Okay. Right. So, Rome, alam natin, kapital ng Imperyo Romano. No? At dati merong Roman Empire. No? At ang lawak na sakop nila. Halos buong mundo nga yata. No? So, ito yung sentro ng kapangyarihang politikal. No? Political yung kanilang role nun eh. At naging sentro rin ng Katolisismo eventually. Maganda yung kwento niyan. Okay? Bakit naging sentro? Dahil na rin kay San Pedro at kay San Pablo. Yung dalawang most prominent na uh, mga prophet, hindi, mga sabihin nating pastor at that time. No? So si San Pedro, unang obispo ng Roma, syempre siya yung pope, siya yung tinalaga ni Jesus na maging unang obispo. Ayan. Dito kasi rin pinako sa Roma, no? Dito rin pinako sa krus si San Pedro noong 64 AD. Okay, sa Vatican, yung St. Peter's Basilica, nandun nakalibing. Nandun yung mga buto ni St. Peter. Si San Pablo din, o si St. Paul, dito rin namatay. No? Dito naman siya napugutan ng ulo. Okay? At doon din siya inilibing sa Basilica of St. Paul sa Rome. Okay? So kaya, obviously, naging sentro ng Kristyanismo yung Roma. Okay? Bukod doon, diba, sa mga unang siglo, napakaraming Kristiyano ang inusig ng mga Romano. No? Napaka-powerful kasi ng Rome noon, ano? So marami silang pinatay, no? Ang unang-unang nga naging napatay yung si San Esteban, no? Kaya tinatawag na unang martir, yung si San Esteban. Right? Uh, so bagamat inuusig nila yung mga tagasunod ni Kristo noon, sa halip na mawala yung Katoliko, yung relihiyon natin, lalo pang lumago. Kasi, di ba? Ano ba sabi ni Jesus nung tinatag niya yan? Wala makakabuwag dito sa simbahang Katolika na to, sa simbahang itinatatag kong ito. Okay, sinabi niya yung kay San Pedro, di ba? So, nangyari rito, yung mga dugo ng mga martir ang naging binhi ng pananampalataya. So, dahil sa katapangan nila, no, nagpatuloy ang simbahan hanggang ngayon. Eh hanggang ngayon mismo, nandiyan pa rin tayo. Nandiyan pa rin ang simbahan. Okay. So, ito nga, dumaan yung panahon ng pag-uusig, pagbamartir sa mga Kristiyano. Yan. Nangyari ang event na yan. Kung pag-aaralan natin, sabi ko sa inyo kanina, ayan, yung mga tumatangging sumamba sa Diyos ng mga Romano, yun inuusig nila. Diba?
So ang kaya ang dami tuloy naging martir. At sa mahabang panahon, may mga 10 emperador pa, hindi yung alak ha, yung emperor, no? Emperor. Mga 10 emperors pa ang lumipas, no? Bago natapos yung pag-uusig na yan. Oh, talaga? May 10 emperador pa ang dumaan? Sino yung pang-11? At kailan natapos? Ito ngayon yun. Si Emperador Constantine. No? So, nung dumating si Emperor Constantine, no, ang pagiging Kristiyano ni Emperor Constantine ay isa sa pinakamahalagang sandali ng kasaysayan ng simbahan natin. Dito tayo nakahinga no, ng maluwag-luwag. Right? Dahil kay Emperor Constantine, ginawa niyang legal no, yung Kristyanismo. Dagdag pa noon, hindi lang niya basta ginawang legal, no? Tinaguyod pa niya, sinuportahan pa niya yan. Right? Isa sa mga pinunong responsable sa paglaganap ng Romano Katolisismo. Yun ang bali naging role ni Emperor Constantine. Right? So ang bawat sumunod na emperador maliban kay Julian na apostasya ay Kristiyano. Yung mga sumunod na nun, mga Kristiyano na. At yung sumunod kay Constantine, si Theodosius the First, ginawa niya ang Katolisismo bilang opisyal na relihiyon ng buong imperyo. So, nasa 381 AD na yan, ng panahon na yan. Okay? So, imagine that, no? Mula sa pag-uusig, no? Simula nung pinako si Jesus sa krus, hanggang makarating dito sa age na yan, 381 years. No, halos. No, nagtatatakbo at nagtatatago lang yung mga Kristiyano noon. Kaya wala pang nakita yung simbahan noon, yung structure, wala. 'Di ba? Baka may hawak ka palang pala noon, umpisa mo pa lang humukay ng pundasyon eh, patay ka na. At saka kaya rin, yung Biblia, yung tinawag natin New Testament, naumpisahan lang din makompile after itong mga panahon lang na ito noon. Okay? So simula noon, okay, mas lumaganap na yung Roman Catholic as a religion, okay? Uh, Siguro dahil din doon, mas exposed na siya, okay? At hindi siya naging isang relihiyon lang sa buong mundo. Doon din nagkaroon ng mga pagtitiwalag ba? No? Nagtatawag at nabuo na din isa doon yung Islam. Okay? Pero not after 600 years. Okay? So only after 600 years, no, pinanganak yung Islam as a religion. Sabi nga dito noong 610, no, isang Arabo sa Mecca na nagngangalang Muhammad ang naniniwala na nakatanggap siya ng pahayag na mula sa Diyos, no, si Allah upang ipangaral ang pagpapasakop kay Allah. Sabi niya. So ginamit ang pamamaraang marahas, yun nga lang, ang method nga lang nila, medyo may pagka-war freak, no? Kaya sila lumago nung panahon na yun, nung naitatag niya yung Islam, nagawa niya yun sa pamamagitan ng marahas na digmaan, puro away. Di ba? Hanggang ngayon nga, tutusin, puro away pa rin. No? So, parang yun yung talaga naging method na nila. No? So ang Islam ay nanatiling banta sa Kristiyanong Europa sa loob ng mahabang panahon. And in fact, sa Pilipinas, mas nauna sila makarating ng Pilipinas ng panahong 1380 sa Tawi-Tawi sa Mindanao. Kaya that explains why yung Mindanao, doon yung mas marami natin mga Muslim. Kasi doon yung unang nasakop o I mean, doon nagkaroon ng influence yung Islam. Kaya nandoon yung mga Muslim na brothers natin sa Mindanao, sa Tawi-Tawi nag-umpisa. Mas nauna sila kaysa kay Magellan, no? Mas nauna sila tuloy sa Catholics. Okay? So, over time, no? Over time, may mga pagtiwalag ng simbahan sa silangan ng Tinatawag. Okay? Sabi nga, sentro ng pamuno ang Katoliko, alam natin, Roma, at mayroon tayong Santo Papa. Yung may tumiwalag, naging Protestant, sorry, hindi pa to Protestant. Nung nag-umpisang mayroon tumiwalag,
ano na yon, after 1,000 years na. Okay? Ano yung mga dahilan ng hiwalayan? Kung di ako nagkakamali, ito yung mga Orthodox Church, no? Dito nag-umpisa yung Orthodox Church na tinatawag. Okay? Meron kasing mga dahilan yon. Okay? Una, yung distansya nila mula sa Roma. Dati kasi very, very, very centralized sa Rome. No? Pag sinabing Catholics. Lumalaganap sila. Di ba? Well, in fairness, lumaki ang Catholics. Di ba? Nag-expand. Pero habang nag-expand at lumayo ng lumayo sa Rome, siyempre siguro nagkaroon na na-dilute na yung ibang aral, na-dilute na rin ibang tradisyon. Diba? Pero nabuo siguro sa isipan nila, ito, hindi ko trip itong sundin tong aral na to, ituro na to, hindi ko rin trip. Gawa na lang tayo ng ibang religion. Parang ganun, ano nangyari. So, meron din silang mga pagkakaiba sa ilang mga doktrina, yun nga yung sabi ko. No? O turo ukol sa banal na santatlo. Particularly, ito pala is mga hindi sila sang-ayon, yung Holy Trinity. Yung God the Father, Son, and the Holy Spirit, hindi sila sang-ayon. Okay? Para sa kanila, Diyos lang, isang God lang. No? So ayaw magpasailalim sa pamumuno ng Santo Papa. Yun, hindi rin nila trip yun. No? Hindi nila gusto, may pang Santo Papa. Again, napailalawanag natin kanina kung bakit tayo as Roman Catholics, no, mahalaga at nire-recognize natin yung kahalagahan ng role ng isang Santo Papa o ng Pope. Okay? Tapos may tinatawag na iconoclasm, no? Yung pagbabasag ng mga imahen. Hindi sila agree o sang-ayon sa paggamit ng mga Katoliko ng mga uh, imahen. No? Alam naman din natin yun. Kasi sinasabi ka, ayaw ng Diyos ng idolatry. Di ba? At alam din natin ibig sabihin nun. Hindi naman natin sinusuwa yung utos na yun. Para lang din sa atin, kung meron tayong litrato ni Jesus Christ o Mary o sinong ating uh, kinikilala, iba? Hindi mismo yung litratong yun o hindi mismo yung figure na yun ang ating sinasamba. Alam natin na sinasamba natin ay ang Diyos, di ba? At si Jesus, no? Si Mama Mary, ginagawa natin yung taga-intercede, no? Humihiling tayo kay Mama Mary ng intercession, no? Or nagpapadasal tayo kay Mama Mary. Pero pag sinabing, sino ang Diyos mo? Siyempre si Jesus, no? At isa lang yan. Jesus alone saves. Ika nga. Diba? And Jesus doesn't need any co-redeemer. He alone, no, can redeem us. Alam natin yan. At wala tayong ibang sinasamba kundi siya. Kahit na meron tayong mga litrato, no, mga figures, hindi yun ang ating sinasamba. Sila lang ang nagsisibing inspirasyon sa atin at tagapag-alala, no? Na meron tayong ganong mga Diyos na ating syempre sinasamba. Pero hindi mismo yung mga imahe na yan. Okay? So, dumating din yung panahon na nabuo yung protestante. No? Ito yung tinatag naman ni Martin Luther. Hindi si Martin Rivera. Martin Luther. No, nagsimula noong 1517. So, after 1,500 years pa. Ito rin naman, isa siyang German, Augustinian monk, na tinatawag, nag-akla siya sa simbahan. No? At kaya nabuo yung yung protestante. Ang binabatikos niya noon, sabi niya rito, binatikos ang masasamang gawi at pang-aabuso ng posisyon ng ilan sa kaparian. Okay? So, nagturo ng mga maling doktrina. Okay, so pananampalataya, ang mga tinuturo ngayon, ang tinuturo kasi ng protestante ngayon, yung pananampalataya lamang. Hindi kailangan ng gawa. Diba? Faith alone. Walang works, walang action. E tayo sa Catholics, it's faith in action or faith with action. Diba? Kay Protestant, faith alone. Pwede na yan. Diba? At yun lang ang tanging kailangan natin para maligtas. Yun ang sabi ng Protestante. Tapos yung pangalawa, yung banal na kasulatan lamang ang kailangan. Hindi na natin kailangan ng sagradong tradisyon. Banal na kasulatan lang. Okay? So yun. So yun yung two major things kung bakit sila tumiwalag. Okay? Ayan. So, ang kaso, itong mismong Protestante, yung Protestant religion,
nagkaroon sila ng mga different sects o sekta. Okay? Episcopalian, Methodist, Presbyterian, and eventually nagkaroon ng mga born again. No? Ayun. Okay. Tapos, pagkalat ng Kristyanismo sa mundo. So dahil nga tagumpay din, sasabihin natin tagumpay at nagbubunga yung paglaganap ng simbahan sa mundo, dumating ngayon yung panahon na meron ng teknolohiya para maglayag, no, lumakalayo. Magkaroon na ng teknolohiya para mag-build ng mga ships, no, mga boats, no? Kaya natin pumasok kayo yung panahon na may mga nag-expedition, di ba? So kasabay ng panahon ito, nagsimula ang mga ekspedisyong Kristiyano mula sa Europa. No, kasi doon sila nakilala, di ba? So ito yung mga missionary, mga Jesuits, mga Franciscano, mga Dominicano, no, na naglalakbay sa buong mundo, no, sa dagat, no? Kaya napuntahan nila yung South America, Africa, Asia, no, kasama na doon yung Pilipinas. Kaya ang layunin nila, dalhin ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Kasi meron na silang means, pwede na nilang gawin, di ba? Ang tagal nga lang nila sa boat. Mga iba pa doon na ligaw, di ba? So hindi ito madali, sabi nga nila, no? Pero dahil sa kanilang dedikasyon, kumalat yung pananampalatayang Katoliko sa iba't ibang bansa. Okay? So yan, sa Espanya, sa France, sa Inglaterra, and all. Syempre, yun tayo, hanggang sa nakita nila at na-discover nila ang Pilipinas. Ayan. Kaya saan? Di ba? Anong panahon yun? 1521 daw. So dumating ang pananampalatayang Katoliko sa ating bansa noong 1521 nang dumating si Ferdinand, hindi Marcos, Ferdinand Magellan. Okay? So ang unang misa, nung paglanding nila rito, yung unang mass na ginawa nila o misa, ay nangyari noong March 31, no, 1521. Ayan. So, hindi ito sapilitan, no? In fairness to yung mga Espanyol na to, no? Yung mga grupo ni Ferdinand Magellan, it happened also over time. Matagal pa nangyari. Hindi agad, Otomano, Kristiyano na kayo. Ah, to be fair lang sa kanila, ang ginawa nila, pinag-aralan nila yung mga tao, yung gawin ng mga tao, yung kultura, nag-aral din sila ng dialects, no, yung lengguwahe ng mga Pilipino noon, no? At saka nila itinuro, no? At saka nila in-evangelize yung mga katutubong Pilipino at that time. Okay? So hindi agad-agad, no, na naging Kristiyano ang Pilipinas. Okay. So bago dumating ang mga Kastila, kalagay dito, ang pananampalatayang Katoliko, sabi ay nagdala ng malaking pagbabago. Hindi lang sa panlabas na kultura, kundi sa puso ng mga tao. Okay? Naging bahagi ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino, ang pananampalataya, in faith natin sa Diyos. Hmm? So, sa loob ngayon, bale, kung 1521 yun, more than 500 years na. Yes, no? Sa loob ng 500 years, no? Nanatiling buhay, no, ang simbahang Katolika at sa ating bansa hanggang ngayon. Yun yung pinakamalaking religion sa Pilipinas. Okay? So, bagamat nauna dumating ang Islam sa Pilipinas noong 381, sorry, no, kaya nga ba dumating yun? Ika-14 na siglo, ah, mas lumaganap ang relihiyong Katoliko sa Pilipinas. Ayan. Kahit na dumating pa sila Ferdinand Magellan, 1521 pa. So mga isang taong din yata yun. Kung taon nagkakamali. Yan. Okay. Yan. So, ang paghahatid ng Ebanghelyo sa Pilipinas ay hindi dinaan sa sapilitan. No, hindi ito automatic na, sige, nasakop na namin kayo. Dahil diyan, dapat maging Kristiyano na kayo. Okay, hindi ganun, no? Dinaan din nila sa pagtuturo at sa tamang pag-eebanghelyo yung mga sinaunang Pilipino, yung mga Pilipino noong araw na yun. Okay? So, ayan nga, nasabi ko na kanina, yung unang misa ay ginanap noong Marso
no March 31, 1521. Okay, so malapit na tayo matapos. Actually, patapos na ngayon. Okay, so ayon dito sa Jesuit na historian, si John Schumacher, no? Para maging patas lang din ating impression sa mga Kastila noong nag-umpisa ang Kristyanismo dito sa ating bansa, pinag-aralan ng mga Kastilang misyonero ang mga wikang katutubo, no? Upang maituro ang doktrina Kristiyano, no? Na nagturo ng mga dasal, mga doktrina at mga ugaling Katoliko sa mga nais magpabinyan. Okay? Sa mga nais magpabinyan. Okay. So ang Pilipinas ay nabuklod mula sa watak-watak ng mga isla, pinangalan ayon kay Haring Felipe, kaya tayo naging Philippines. Okay? Tinanggap ng buong puso ng mga katutubo ang pananampalatayang Katoliko, nagkaroon ng pagbabago ng puso at pamumuhay. So, okay din, di ba? So, dahil sa mga Kastila, at simula noon, nasakop tayo ng Kastila for the next 300 years. Kaya ganito rin yung mga itsura natin. Minsan may mga kita tayong mga Pilipina na mukhang Kastila o may halong dugong Kastila. Yan. Dahil na rin doon sa tagal ng kanilang pagkasakop sa Pilipinas. Pero may pinakamagandang nangyari doon, yung naging Kristiyano ang bansang Pilipinas. Okay? So doon natin tinatapos no yung istorya nung history ng simbahan Katolika kasama ang Pilipinas. Alright? So mahalaga tayo bilang bagong Katoliko no na maintindihan yung bagay na yan. Lalo na unang-una again, sabi ko kanina yung sa ating Santo Papa, alright? Hindi pwedeng Katoliko ka tapos hindi ka maniniwala hindi ka susunod no kay Pope bilang ating leader, no? Ah, kasi siya ang ating pastol. At siya rin naman din, kung nakita ko kanina, galing din sa turo ng Heso Kristo. Okay? O, sige po. So bago tayo magtapos, no, tayo muna din ay manalangin. Okay? So sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Okay. Panginoon, salamat sa araw na ito, sa oras na ibinigay mo upang muli naming marinig ang iyong kwento ng pag-ibig. Panginoong Jesus, ikaw ay naging tulad namin, naglakad sa lupa, nakadama ng sakit, upang ipakitang mahal mo kami, higit sa aming pagkakamali, higit sa aming kahinaan. Buksan mo ang aming puso, palakasin mo ang aming pananampalataya, at gabayan mo kami sa landas ng iyong pinili para sa amin. Espiritu Santo, punuin mo kami, palakasin kami, at pag-alabin ang aming pagnanais na sumunod kay Kristo sa bawat araw, sa bawat desisyon, sa bawat hamon. Kay Panginoon, gawin mong buhay ang aming oo sa iyo. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat Right. po. Thank you very much po. Mm, Yun. Hallelujah. But, Oh, thank you okay po ba? sa lahat ng umattend tonight. Thank you, Sir Ronald, for the Hmm. for another enlightening history. Dami mo ng Yes. history na tinuturo. No. Sige. Hindi, actually, hindi ko to favorite subject hindi ito yung history in general sa aral, sa academics, hindi ko favorite subject ang history. Ah, Except ito, nung really? inaaral ko yung sa Bible, maganda ang history. Ngayon ko lang Yes. nagustuhan ng history. Ayun. Kasi Okay. engineer po ako eh. Ayan. Oh, sige. Thank you everyone for Hmm. for attending today. Thank you dun sa mga natin, sa mga CWL na nandito rin. Okay. Thank you Sir Ronald. Good night po. Okay. Good night po. Thank you. Bye-bye. Bye bye po.